Ang Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Sa puso ng Weston, West Virginia, may matayog na istrukturang kilala bilang ang Trans-Allegheny Lunatic Asylum na nagsisilbing patunay ng isang lumipas na panahon kaugnay sa pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Ngunit sa mas madilim na bahagi ng kasaysayan, ang malawak na istrukturang may estilong Gothic na ito ay may nakapangingilabot na reputasyon bilang isa sa mga pinakakinatatakutang lugar sa Estados Unidos. Itinatag noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang pinagmulan ng asylum ay malalim na nakaugnay sa mga umiiral na pananaw ukol sa kalusugang pangkaisipan noong panahong iyon. Ito ang naging tugon sa tinatawag na Moral Treatment Movement, isang progresibong hakbang sa kalusugang pangkaisipan na nagtaguyod para sa makatao at mahabaging pangangalaga sa mga individual na may karamdaman sa isipan. Nang binuksan ng asylum ang kanilang pintuan, ang misyon nito ay malinaw, ang makapagbigay ng santuaryo sa mga nakararanas ng karamdaman sa pag-iisip at makapagbigay ng kalinga at pangunawa na matagal ding naipagkait sa kanila. Gayunpaman, sa pagdaan ng ika-19 na taon patungo sa ika-20, ang Trans-Allegheny Lunatic Asylum ay humarap sa isang yugto ng malalaking pagsubok, pagbabago, at mga kontrobersya. Sa maikling salaysay, noong dekada 90s ay nagwakas ang isang yugto para sa Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Noong 1994, matapos ang mahigit isang siglo ng operasyon, isinara ang mga pinto ng asylum sa huling pagkakataon, at dito pa lamang nagsimula ang mga nakakikilabot na pangyayari sa loob. Matapos ang pagsasara, nagsimulang kumalat ang mga ulat tungkol sa mga paranormal na kaganapan at mga pangyayaring iniuugnay sa mga multo, at nagpatuloy ang reputasyon ng asylum bilang isang kinatatakutang lokasyon. Naiwang abandonado ang gusali sa loob ng maraming taon, na lalong nagpaigting sa nakatatakot nitong kapaligiran. Nagpatuloy ang mga saksi sa pagbabahagi ng mga nakapangingilabot na kwento na nagpapatunay sa mga kababalaghang nananatili sa loob ng nabubulok nitong pader. Kabilang sa mga saksi ay mga dating tauhan, mga empleyado na naglaan ng maraming taon ng kanilang buhay sa pangangalaga sa mga may sakit sa isip, at mga taga-roon na naninirahan sa paligid ng pinabayaan ng institusyon. Ang pinakanakababaliza sa mga kwentong umiikot ay ang patuloy na alingaungaw ng mga boses na wala namang katawan. Ang nakababagabag na katahimikan na bumabalat sa asylum, ang mga tinig na dapat sanay naglaho na lamang ay umaalingaungaw sa mga bulwagang walang tao. Ang mga kahindik-hindak na bulong ay hindi lamang mga alingaungaw ng nakaraan kundi mga kakilakilabot na patotoo sa paghihirap na namayani sa gusali. Ang mga saksi ay kadalasang naglalahad na sila ay nakaririnig ng mga hiyaw ng nagdurusa, na tila ang mga pinahihirapang kaluluwa ng mga dating pasyente ng asylum ay patuloy na pinahihirapan sa ibang dimensyon ng mundo. Ang kanilang hiyaw ng kawalang pag-asa ay tila walang katapusan. Ang mga aparisyon na gumagala sa mga madidilim na pasilyo ng asylum ay kabilang sa mga pinakanakababagabag na phenomena. Ang mga multong ito ay kinukuha ang anyo ng mga dating residente at tauhan, at tuluyan ng nakakulong sa loob ng asylum.
Ang kanilang presensya ay tila nagbabadya ng nakahihindik na kasamaan na maghahatid ng kilabot sa sinumang magtatangkang pumasok. Inilarawan ng mga saksi na ang pagkakakita sa mga aparesyong ito ay lubos na nakababahala. Ang kanilang mga mata ay paspos ng matinding kalungkutan at pagdurusa na tila ba tumatagos sa mismong kaluluwa ng mga taong napapatitig sa kanilang mga mata. May mga lokal na residente na nagsalaysay na nakaramdam sila ng pagkabagabag maging sa loob ng kanilang mga tahanan, na tila ang nakakikilabot na presensya sa asylum ay nakalalagpas sa pisikal nitong hangganan. Ang salaysay ng mga saksing yaon, na batay sa kanilang personal na naranasan at ibinahagi sa nanginginig na tinig, ay nagdagdag lamang sa nagpapatuloy nitong misteryo at hilakbot. Ang Trans-Allegheny Lunatic Asylum ay may di maitatangging bighani na umaakit sa mga kaluluwang mausisa sa kabila ng pagiging off-limits nito sa publiko. Ang tila magnet nitong atraksyon ay umaakit sa mga urban explorer at mga pasaway na tuklasin ang hiwagang nakapaloob dito, na kalaunan ay lalabas na may nakakikilabot na kwento. Sa pagpasok sa asylum, madalas na natatagpuan ng mga trespassers ang kanilang sarili na nasa isang nakakikilabot na kalagayan kung saan ang hangganan ng buhay at patay ay hindi malinaw. Ang hangin ay tila may mabigat na presensya, at ang langit-ngit ng bawat sahig na kahoy at umaalingaw-ngaw na pasilyo ay nagtataglay ng nakababahalang lihim. Kabilang sa mga pinaka-nakatatakot na pagtatagpo ay ang paglabas ng mga aninong nagmula sa kawalan. Ang mga kakatwang entidad na iyon ay palihim na gumagalaw sa gitna ng kadiliman. Ang mga hugis ay kadalasang lilito at nawawala sa loob ng isang kisap mata. Inilahad ng mga nakasaksi na sila'y nakadama ng napakalamig na panginginig sa tuwing napapalapit ang mga aparisyon. Ang kanilang presensya ay tila may dalang aura ng kapahamakan na imposibleng balewalain. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga kakatwang anino ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga bumisita, na higit na nagpapaigting sa nadarama nitong pangamba at takot. Isa sa mga pinakanakakikilabot na aparisyon ay yaong sa isang batang babae na madalas umanong naririnig na humahagulgol sa loob ng mga pader ng asylum. Ang pagkakakilanlan sa mahiwagang batang ito ay nananatiling isang misteryo, ngunit ang kanyang nakababasag pusong pagtangis ay nag-iiwan ng malalim na impresyon sa mga nakarinig nito. May mga naniniwala na maaaring siya ang espiritu ng isang dating pasyente na dumanas ng napakasidhing paghihirap sa loob ng institusyon. Bilang paalala, ang silid ng electroshock therapy ng asylum ay naging pangunahing tagpo sa maraming kakatwang pagkikita. Iniulat ng mga nakabisita na nakadama sila ng masidhing kalungkutan at desperasyon sa pagpasok sa silid na iyon. At may mga naglahad din na nakarinig sila ng matinding palahaw ng mga pasyenteng napasailalim sa mga ganitong uri ng therapy, nagpapahiwatig na ang labis na paghihirap sa nakaraan ay nananatili pa sa kakatwang espasyong ito. Marahil ang pinaka-nakababagabag sa lahat ay ang mga salaysay tungkol sa mga hindi nakikitang kamay na umaabot sa mga nagtatangkang makapasok. Inilarawan ng mga trespasser ang nadama nilang nakahihilakbot na puwersang humihila sa kanilang kasuutan o kaya'y dumadaiti sa kanilang balat na nag-iiwan ng sensasyon na may presensyang nakadaupan. Ang mga aparisyon ay kadalasang ipinagpapalagay na ang ibang kaluluwa ay posibleng may hinahangad pang tapusin, gawin o haraping trauma o mabigat na alalahanin.
Nakabibigla, ngunit may mga salaysay na naglalantad na maraming individual ang nailagak sa asylum na iyon bagamat walang patunay na sila ay may pinagdaanang isyu sa kanilang kalusugang pangkaisipan, na ipinagpalagay ng mga tao na posible ring dahilan kung bakit maraming kaluluwa ang hindi matahimik doon. Ang mga ganitong pagpapalagay ay nagbigay ng focus sa tinatawag na societal prejudices, at nagbigay pansin rin sa kakulangan sa pangunawa pagdating sa mga isyu kaugnay sa kalusugang pangkaisipan. May mga pasyenteng may pisikal na karamdaman, tulad ng hika, na tinanggap sa asylum, marahil dahil sa kakulangan sa naangkop na mga medikal na pasilidad o pag-unawa sa mga ganoong kondisyon sa mga panahong iyon. Gayon din, mga pasyenteng may tuberculosis, isang lubhang nakahahawang sakit sa paghinga, ang minsan ay ipinapasok din sa asylum, marahil dahil sa takot na makapanghawa ito sa mga komunidad. May mga kaso ring may kinalaman sa mga salungatan sa tahanan o domestic conflicts, at ang mga kababaihang ayaw makinig sa kanilang mga asawa, ay dinadala sa institusyon, sumasalamin sa isang lipunang may malalim na pagkiling sa kalalakihan at kung saan ang autonomiya ng kababaihan ay ipinagbabawal. Ang kanilang pagtutol sa kontrol ay maaaring mauwi sa pagkakakulong sa asylum. Mga alitan sa pagitan ng mga mag-asawa ay sinasabing nagdulot din ng ilang admission sa asylum. May mga lalaki na nagtangkang idispatcha ang kanilang asawa upang mapanatili ang kanilang mga relasyon sa labas ng kasal, isang nakababahalang refleksyon ng hindi pantay na pagpapahalaga sa asawang babae sa panahong iyon. Sa gitna ng mga nakababahalang hiwaga sa Trans-Allegheny Lunatic Asylum, may mga makabuluhang aral din naman na lumutang na parang sinag ng liwanag na tumagos sa kadiliman. Ang mga hilakbot sa asylum ay nagtatawag ng pansin sa kritikal na pangangailangan kaugnay sa pakikiramay at mas malalim na pag-unawa tungkol sa pangangalaga sa kalusugan ng isip. Nagsisilbi itong mabisang paalala na ang mga taong dumaranas ng pagsubok sa kalusugang pangkaisipan ay karapat-dapat makatanggap ng dangal, respeto, at makataong pagtrato, malaya sa istigma at lupit ng nakaraan. Ang kasaysayan nito ay nag-uudyok sa atin na palaguin ang ating empatiya para sa ibang may pinagdadaanan sa buhay. Ito ay nagtuturo sa atin na mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan, habang inuunawa na ang mga pagsubok sa sakit sa pag-iisip ay maaaring makaapekto sa sinuman, anuman ang kanilang pinagmulan o kalagayan sa buhay. Ang legasiya ng asylum ay nagsususog din ng advokasya para sa pagbabago sa pangangalaga ng kalusugan ng isipan. Itinataas nito ang kahalagahan ng pagsusulong ng mga pulisya at pagsasanay na nagbibigay prioridad sa kalagayan at mga karapatan ng mga individual na nahaharap sa mga hamong pangkaisipan.